Bida sa serbisyo. Bida sa trabaho. Bida sa updates. At bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Kasama ang kaagapay at kakampi ng ating mga bagong bayani. Agarang tulong. Tapat na serbisyo. At praktikal na mga solusyon. Mula sa nag-iisang OFW Parties Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ang programang maghahatid sa inyo ng tulong at malasakit. OFW, ikaw ang bida. With Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Hindi po natin maikakaila na ang paglalakbay ng ating overseas Filipino workers palabas ng ating bansa ay lubos na mahirap. Bit-bit man ang pangarap na makapamuhay ng mas maayos at masagana, ay kapalit naman ito ang pag-iwan ng maraming taon sa pamilya. Kaya naman, ito po ang palaging panata ng inyong One Filipinos Worldwide or OFW Party List, ang maging kaagapay at kakampi ng ating mahal na OFWs sa pangangalaga sa kanila at sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kasama po ang inyong lingkod, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino at ang SMNI sa patuloy na paghahatid ng tunay na malasakit at tapat na serbisyo sa bawat OFW at kapamilya ng OFW. Ngayong Sabado, tayo po ay bibidang muli sa tulong at serbisyo publiko. Bibida sa good news and updates. Bibida sa pagbibigay kasagutan sa mga katanungan na may kasamang agarang aksyon at praktikal na solusyon. Welcome po sa programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito po ang OFW, Ikaw ang Bida. Isang magandang hapon po ang batid natin sa lahat ng ating loyal televiewers, netizens, kingdom citizens, OFWs, overseas Filipinos, seafarers, and of course, sa lahat po ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Gusto rin po ba nating i-shoutout ang ating ever-supportive Kingdom of Jesus Christ Pastor, ang mahal na mahal nating si Pastor Apollo C. Kibuloy sa walang sawang pagtutok sa atin dito sa OFW, Ikaw ang Bida. Ngayong hapon ay may makakasama po tayong muli na certified lingkod ng bayan at kapatid natin sa Kongreso. Kilala po siya bilang legislator ng ating batas dito sa ating bansa. Kabilang na po diyan ang Republic Act No. 9593 or ang Tourism Act of 2009. Let us all welcome live via phone patch ang bibida sa serbisyo ngayong hapon, Representative of the 1st District of Bohol, Congressman Edgar M. Chato. Ayan, magandang hapon, Congressman Ed, mula po sa Bohol, live tayo. Kamusta po kayo, Kong Chato? Okay naman, Congresswoman Marisa. Thank you very much for having me in your program. And good afternoon, maayong hapon, o magandang hapon naman sa lahat ng mga kasama nating tagapakinig. Yes, alam mo, Kong Ed, syempre alam ko dala-dalawang wedding mo ngayon and we're very happy dahil nakasama ka namin sa ginanap na budget hearing ng Department of Health kamakailan, Kong Ed. Kasama ang bagong sekretary nito na si Secretary Teodoro Herbosa, na discuss nyo po rito ang planong pag-i-establish ng Mental and Behavioral Facility at RITM Research Institute for Tropical Medicine sa Galleries Multi-Specialty Medical Complex in Cortez, Bohol. Ito po ay nagsisilbing extension ng nurse deployment project para sa ating mga nurses, midwives at medtechs na naka-assign sa inyong mga LGU. Paki-elaborate po sa atin ang planong ito at gaano kalaking tulong ito sa serbisyong medikal sa Bohol, Kong Ed. Yeah, Congresswoman Marisa, sa ngayon kasi,
ongoing yung construction ng ating multi-specialty medical complex dito sa bayan ng Cortez in my district, which is actually also an expansion of the Governor Celestino Gallares Tagbilaran. So pinagsama namin na isang multi-specialty medical complex. Pero sa plano, wala pa kasi hindi nasama yung mental health. Kailangan natin ngayon ang mental and behavioral services natin, especially in Bohol. And so we are looking into that. And because of the pandemic na nangyari, na medyo hindi tayo masyadong handa nung simula, kaya naisip namin na aside from our IPM in Manila, in Luzon, which took care of the entire country, baka naman pwedeng meron din sa Visayas, sa RIPM, or sa Mindanao as well. So, na-propose po natin yon. And then yung tungkol sa mga NDP ng nurses, dahil sa ruling ng Supreme Court, doon sa Mandanas ruling, mukhang itigil ng DOH yung kanyang deployment ng mga nurses, midwives, medtech. That's why we raised it to Secretary Herbosa during the last budget hearing. Tama po yan. Ako, Kong Ed, alam mo, kailangan natin yan. Kasi ang mga nurses natin, sa sobrang galing, ay napakarami na pong nasa abroad ngayon. At konti na lang po ang nandito sa atin. At kailangan naman po mabigyan natin sila ng magandang benepisyo, lalo na po sa Bohol. Kailangan po ang ating mga health workers. Sa Kong Ed, sa inyong pakikipag-ugnayan naman po kay Secretary Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs, nabalitaan po namin na naaprubahan na po ang pagtatayo ng DFA office sa Tagbilaran, Bohol na inyong isinusulong noong pa pong 2021. Magandang balita ito, Kong Ed, para sa ating Boholanos, foreign nationals na naninirahan o bumibisita sa Bohol, at good news pa rin po ito, lalong-lalo na sa ating mahal na OFW sa Bohol. Sa establishment po ng DFA office na ito sa Tagbilaran, ano po ba ang mga posibleng serbisyong makukuha nila rito, Kong Ed? Ang usapan namin sa DFA, yung mga major services ng DFA na binibigay sa ating consular offices in Cebu, makukuha na, magawa na nila dito sa Bohol. Hindi lang passporting, but the other consular services as well. Napaka-importante ito sa mga Boholano, sa mga turista, but most of all, very important also for the OFWs. Tama. Kasi yung ating mga OFWs, pag umuwi sila dito, babalik pa sila ng Cebu, pupunta sila ng Maynila, para makiugnay sa DFA. And you know, Marisa, the Congresswoman Marisa, we have always been working with DFA, with OWA, on so many cases of OFWs that need assistance. Tama. So, mula nung time na Vice Governor ako ng Bohol, Congressman ako for 9 years before I became Governor, talagang nasa, number one talaga natin na agenda, pagtulong sa mga OFWs because they are unsung heroes, really. Kasi yung lalawigan namin, ang laking porsyento ng ating economic growth, economic recovery after the earthquake that happened to Bohol sometime in 2013. I was still governor at the time. Talagang mga OFWs sa ibang bansa, nagbibigay dito ng remittances. So, unsung heroes talaga sila. So, meron na tayong OFW desk. Dito rin sa Bohol, nilagay natin doon sa Kapitolyo. Dati, and then ngayon, meron na sa lahat ng mga bayan na mga peso offices na nagkaroon ng MOA with OWA. Very nice. Ako, Kong Ed, kaya naman maligaya ko dahil mula pa po nang nagserbisyo kayo, Governor, Mayor, hanggang dito po sa Kongreso, pinagpatuloy niyo po yung OFW desk. Di ba tinanong kita noon sa plenary, hanggang ngayon ba, dire-diretso pa yan, Kong Ed? Yes, hanggang ngayon, nung sinimulan nyo, nagdire-diretso, and I'm very happy dahil malaking tulong po ito sa ating mga OFWs, and I'm sure napakalaki rin po ng remittances na naibibigay ito sa inyo po sa Bohol, di ba po, Kong Ed? Ngayon, Kong Ed, bilang legislator po ng Republic Act number 11463, also known as the Act establishing malasakit centers in all different health hospitals in the country and in the Philippine General Hospital. Kumusta po ang implementation nito? Naibigay naman po ba natin ang nararapat na financial assistance for hospitalization sa ating mga kababayan through our malasakit centers, Kong Ed? Mag-commercial break po muna tayo. Kong Ed, please stand by.
OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Bilang legislator po ng Republic Act No. 11463, also known as an act establishing malasakit centers in all Department of Health hospitals in the country and in the Philippine General Hospital, kamusta po ang implementation na ito? Naibigay naman po ba natin ang nararapat na financial assistance for hospitalization sa ating mga kababayan through our malasakit centers, Kong Ed? Yes, Marisa, that's correct. Katulad naman ng ibang siguro mga probinsya na meron tayong malasakit center, tayo naman kasama tayo na tumulong sa pagpasa dito sa Kamara de Representante, of course, si Senator Bong in the Senate and the other senators. Napakagandang epekto ng malasakit center dito sa Bohol. Dalawang mga ospital dito ang National Hospital. One is the Galiares, which is the biggest, and then meron tayong malasakit center dyan, binisita rin natin with Senator Bong. And also, in the other side of Bohol, meron tayong isang hospital din na national, Del Valle Hospital, na meron ding malasakit center. Ang laki ng tulong talaga. It's good that
our indigent patients are given the opportunity na matulungan talaga ng pamahalaan. Ayan, that's very nice to note, Kong Ed. Ngayon naman po, Kong Ed, bilang representative po ng First District ng Bohol, pag-usapan naman po natin ang kasalukuyang programa ng inyong sinasagawa para sa ating mga Boholanos. Unahin po natin ang OFWs at pamilya ng OFW sa Bohol. Ilan na po ba ang OFWs na naninirahan sa Bohol, if you have the data? At may programa po bang isinasagawa ang inyong opisina para sa kanila at sa kanilang pamilya, Kong Ed? Ay, sa ngayon, hindi ko dala yung aking data. Yes, okay. Papasyan nga ako dahil galing ako sa simbahan. Okay lang po. But anyway, yung programa natin sa OFWs, again, katuwang natin yung OWA natin, na nagbibigay tulong din sa mga livelihood, no? Sa mga OFWs, and hindi lang OFWs, pati dependents nila. Yes. So merong mga celebrations na ginagawa dito, meron ding mga income-generating projects doon sa mga OFWs, yung kanilang mga dependents dito sa atin. And I think the reintegration is one very important factor. Pag merong mga OFWs na umuwi, ayun. At saka yung mga OFWs in crisis situations who are still abroad, Yes. ito yung pinakamaraming tulong talaga na nagawa natin. Ayan, Sa napakaganda. office ko, at saka yung sa Kapitolyo, at saka sa OWA, even the DFA, kinalampag natin pag may problema tayo sa OFW. So, Yes. while it is true that there are many successful OFWs abroad, meron ding ibang kaso talaga nagkakaproblema. Tama. And that is where our support to them is needed, and then linkage to their family's home. And then yung iba naman, kailangan ng tulong sa repatriation, yung mga tulong naman doon sa, especially pag nawalang palad sila na nagkaroon ng problema, and then they have to be transported yung remains nila dito, Yes. tinutulungan din. Kasama Yes. talaga yun sa mga major concerns. Ayan, tama naman po yan, Kong Ed. Talaga namang marami nga, sabi mo nga, marami naman na maayos ang buhay, pero marami rin po nangangailangan ng ating tulong at I'm very happy nandiyan ka sa Bohol, Kong Ed, para sa ating mga OFWs at syempre ang ating OFW party list. Ngayon po, when punta naman po tayo sa edukasyon, do we have scholarship programs or trainings para po sa ating mga estudyante or OFW dependents in Bohol, Kong Ed? Meron ding mga scholarships na offer sa kanila, and then meron din, pinapasok din natin sa ating mga scholarships, for example, in PED, the social welfare, financial assistance for education, and then meron din tayong scholarships. When I was still Vice Governor, Yes. we opened a scholarship for students dito naman sa Kapitolyo. Hanggang ngayon, patuloy. Yeah, so may preference tayo doon naman sa mga mga estudyante na talagang kailangan ng tulong, including the OFW. Ayan, nangko, ang ganda-ganda niyan, Kong Ed. Ngayon naman po, tungkol po sa employment natin. Kumusta po ang employment at livelihood sa Bohol, Kong Ed? Yung employment natin, before I stepped out of the capital, yung end ng term ko, mataas yung employment level natin ng Bohol, except that pagdating sa pandemic, medyo natamaan din. Yes. Even our tourism sector was really affected, and so medyo nagkaroon talaga ng problema. But now Yes. we are on the recovery stage from Ayun. Marisa. Oo, so fast-growing naman yung employment, ma-feel mo mga tao na medyo employed naman sila or nakatrabaho muli sila. Naku, Marisa, that's nice. I'm treading on a road area na medyo mawawala yung signal. So I'm just letting you know, baka Yes. biglang mawala yung signal. Okay po, isang tanong na lang po ito, malapit na po tayo, yung tungkol sa tourism and environment. How do we preserve our natural resources po sa Bohol? Kumusta po ang turismo sa Bohol? Bumabalik na po yung turismo dito. Medyo malakas na. We have international flights sa aming international airport. Bumalik na rin. And then, makikita mo yung sigla ng turismo dito. Nice. Ano lang tayong sumali doon sa Travel Mart, dyan sa SMX. Aha. And then, Marisa, we Apa. were declared by UNESCO. Yes, very nice. World Ayan. Park in the Philippines. So, Yes. ito medyo added attraction ng Bohol. So, Yes. nangingimbita tayo ng mga balikbayan, mga turista, mga bisita na gustong matingin nila rin yung ano yung eco-offer ng Bohol as a geopark. The first of the Philippines
and the only one in the country. Wow, that's nice. Among 48 nations. Wow. Kaya nga po nabalitaan natin na nitong nakaraang taon, kinilala po ang Bohol Island bilang kauna-unahang UNESCO Global Geopark sa buong Pilipinas. Ito po ay dahil sa kakaiba at kamanghamanghang geosites sa inyong probinsya tulad ng caves, sinkholes, syempre ang most famous cone-shaped chocolate hills bilang sentro ng geopark, at ikunento nyo nga po sa amin ang iba pang mga detalye ng karangalan na ito para sa Bohol at sa buong Pilipinas. We're so happy. Congratulations! Sa October 15, 2013 po, isa po sa hindi malilimutang kalamidad sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang Bohol Earthquake 2023 na may magnitude na 7.2. Ang tanong po namin, nakalipas po ang 10 taon, natapos ang pagyanig na iyon sa inyong probinsya, how is it, ang Bohol po, ang recovery nito, maayos na po ba? Kumusta ang housing o relocation natin sa ating mga kababayan sa Bohol? Sa awa ng Diyos, Kong Marisa, nakabalik talaga ang Bohol sa normal. In fact, pag bumalik ka sa Bohol, nagbisita ng Bohol, nagbisita tayo sa Bohol, wala ka ng simbahan na nakikita na nasira. Okay. Parang pagpasok mo dito sa Bohol ngayon, mukhang hindi dinaanan ng earthquake. Although, meron pa kaming inaayos na problema sa shelter doon sa mga islands na kailangan natin ilipat sa mainland kasi because of rising sea water level, because maybe of climate change, minsan nagkaroon ng udet, di ba? Yes, of course. They are vulnerable in the area, so we're looking at relocating them to the mainland. Nagpapatulong tayo sa National Housing Authority, even in the budget is coming also. So yung ating shelter plans for those in difficult situations katulad yan. But as far as the earthquake is concerned, recovered na po yung lalawigan ng Bohol. Ay, nako, thanks God. Mensahe naman po para sa ating OFWs at sa lahat ng Pilipino, Kong Edgar Chato, ang ating representante sa Bohol. Your message po. Kong Marisa, thank you very much for the opportunity that you have given me, for having me here. And let me also bring the message of hope, peace, and Thanksgiving, especially kahapon, birthday ni Mama Mary. Oy, nako, happy birthday, Mama Mary. All the OFWs abroad, our migrant workers abroad, we are trying to reach out to them in the same way that our offices, Opisina ho ninyo, sa aking office, are always open to connect with our OFWs. Yes, thank you. Yeah, we recognize them as our unsung heroes, and we continue to highlight also the successes that they have achieved, whether abroad or with their families home. So, maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Congressman Edgar Chato ng Bohol. Marami po kami natutunan, naliwanagan at good news para sa inyong mga taga-Bohol. Siyempre, nandiyan po si Kong Ed Chato. Sa lahat po sa ating mga Pilipino, sana po'y makasama po namin kayo, Kong Ed, sa susunod dito na episode natin sa OFW Ikaw ang Bida. Stay safe po and more power, Kong Ed Chato. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kong Marisa. Thank you so much. Tutok lang po para sa mas maraming serbisyo publiko. Magbabalik po ang OFW. Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare. Now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea. Now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished,
simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City, 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City, and soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Delmar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Nagbabalik po ang OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Matapos ang serbisyo publikong hatid namin sa inyo, kasama si 1st District of Bohol Representative Kong Edgar Chato, ay isa na naman pong makulay na pagbisita ang aming ibabahagi sa inyo. Mahilig ba kayo sa K-drama? Isa rin ba kayo sa solid K-pop fan? Mahilig mag-samyup o K-barbecue? Well, we got you! Kamakailan ang inyo pong lingkod ay hindi lang bumisita sa kilalang tourist destinations sa tinaguriang The Land of the Morning Calm. Tayo rin po ay nakisaya sa makulay na selebrasyon ng Pistang Pinoy Korea 2023 na kung saan halos 1,000 Pinoy ang nakasama natin para sa pagdiriwang ng 125th Philippine Independence Day and 28th Migrant Workers Day. At hindi lamang po yan, sinamantala rin po natin ang pagkakataon para makumusta ng personal ang ating mga mahal na OFWs sa Migrant Workers Office sa South Korea, kasama ang Labor Attaché ng Pilipinas sa South Korea na si Labat Maria Celeste Valderrama at ang ating napaka-hardworking na Philippine Ambassador to Korea, Maria Teresa Dizon de Vega. Ang mga kaganapan ating ikukwento dito lang sa Turismo Mismo. Annyeonghaseyo. Kung usaping worldwide phenomenon, South Korea surely has it all. K-pop, K-drama, K-barbecue, K-fashion,
o kung ano pa mang kinablabaliwan ng ating mga Pinoy. That is Korean Wave or Hallyu. Hindi maikakaila na ang international trend na ito mula sa South Korea ay maituturing na nating matagumpay na cultural exports, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Alam niyo ba na ang Hallyu-related organizations na lubos ang suporta at pagmamahal para sa Korean culture ay tumataas ng 7% at 36% naman sa mga miyembro nito taon-taon. Ngayong 2020, ang total members na sumali sa Hallyu-related organizations worldwide ay umabot ng halos 100 milyon. Hindi lang yan, ang South Korea ay bumibida rin pagdating sa may pinakamaraming heritage site sa buong mundo ayon sa UNESCO. Kinilala bilang World Heritage Site ang Hwasong Fortress sa Suwon, South Korea at syempre ang famous Changdong-gung Palace Complex sa Seoul. Speaking of Seoul, alam nyo ba, Seoul, South Korea is considered as the 16th biggest city in the world. That's right. At sa pinakabagong inilabas na the Global Livability Index 2023 na Economist Intelligence Unit or EIU, kinilala ang Seoul bilang pang-4 at ang Busan bilang ika-6 na city na may best living conditions sa buong Asia. Ito ay based sa economic stability, healthcare, culture and environment, education at infrastructure na tinataglay ng Seoul at Busan City dito sa South Korea. At talaga namang kitang-kita ang lahat na yan nang personal po tayong bumisita ang inyong lingkod sa South Korea para makumusta ang ating mga mahal na Overseas Filipino Workers Celebration ng Pistang Pinoy Korea 2023. Halos 1,000 Pinoy ang nakasama natin sa pagdiriwang ng 125th Philippine Independence Day and 28th Migrant Workers Day dito sa South Korea. Masaya pong nakiisa at nakilahok sa programang ito ang mga nagtrabaho at naninirahang Pinoy dito kung saan napuno ng sayawan, palaro at sorpresa mula mismo sa Embahada ng Pilipinas sa South Korea. Napakamatagumpay po ang ating Pistang Pinoy Korea 2023. Nagsayawan, nagkantahan, nagbigay ng mga raffle, ang dami po nanalo. Pati po kami ni Ambassador Tess ay nakisayaw at nakikanta na rin po. Kasabay ng kasiyahan ay syempre, ibinahagi rin natin sa ating mahal na OFWs ang mga programa na embahada para sa kanila. Kasama ang kasiguraduhang patuloy na pakikinggan at pakikipag-ugnayan ng inyong OFW party list para sa kapakanan ng ating mga Pinoy dito. Ngayon po, nagpapasalamat kami sa napakaraming programa ng ating embahada para sa ating mga Pilipino dito po sa Korea. Ganon din po ang Seoul Residence na Center na napakarami pong natutulungan na counseling at legal assistance sa ating mga migrant workers na Pilipino. Ang OFW party list po ay kasama po ninyo. Kami po'y dadalaw, makikipag-usap para po sa inyong mga problema ay ipaparating po natin sa mga dapat na ahensya dito po sa Pilipinas. OFW party list, Congresswoman Marisa Dalmar Magsino, OFW, ikaw ang bida. Samantala, nagkaroon din ng pribilehiyo ang inyong lingkod na personal na kumustahin ang kasalukuyang kalagayan ng ating OFW sa town hall meeting sa Migrant Workers Office sa South Korea. Samot-saring hinaing at issue ang ibinahagi sa atin ng iba't ibang OFW community leaders and representatives patungkol sa kadalasang problemang kinakaharap ng ating OFW sa South Korea. Kasama na ang contract switching, abuse, human trafficking, violation of labor standards, particular na po sa ating seasonal workers at marami pang iba. Nakakalungkot din pong isipin na bukod dito na pag-alaman din natin na nasasangkot pa rin ang ating OFW sa illegal recruitment, exploitation at investment scams na kung minsan ay kagagawan din po mismo ng ating kapwa Pilipino
para mabiktima ang Pilipinong OFWs natin. May reklamo rin po tayong natanggap mula sa ating OFW sa South Korea laban sa Philippine Recruitment Agency na siyang nangangasiwa sa pagre-recruit ng mga Pilipino para maging artists, entertainers, cultural workers, kung saan ang mga na-recruit na OFWs ay bumabaksak sa pagiging mga prostitute at nagiging biktima po ng human trafficking. Siniguro naman po ng inyong lingkod at ng OFW Party List ang agaran at nararapat na aksyon patungkol sa mga isyu na ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation or NBI at Department of Migrant Workers or DMW. Tiniyak po natin sa pakikipagpulong natin sa ating Philippine Ambassador to Korea, Ambassador Teresa Dizon de Vega, at ang ating Labor Attaché sa Korea na si Maria Celeste Valderrama na sapat dapat ang proteksyon at pangangalaga sa ating mga OFWs. Kabilang na ang pagpapaiting ng kasalukuyang minimum wage ng ating migrant workers sa SOCOR na 2.01 million Korean won or 84,000 pesos. Sa kabuuan, ang full-time Pinoy workers sa Korea ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Korea's labor standard na sakop ng National Pension System, National Health Insurance at Industrial Accident Insurance. Bukod sa dialogue natin, personal din nating ininspeksyon ang mga pasilidad at kinumusta ang mga staff ng Migrant Workers Office sa South Korea na siyang takbuhan ng ating mga OFWs. Talaga pong na-witness po ng inyong lingkod kung paano asikasuhin at pangalagaan ng Migrant Workers Office at ng ating embahada ang kasalukuyang kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa roon. Nalaman din po natin mula kay Labat Celeste Valderrama na ang kanilang opisina ay nagbibigay rin ng assistance at training programs para sa ating mga OFWs. Kabilang sa tulong na pinagkakaloob ng Migrant Workers Office dito sa Korea ay ang pagpapagawa ng isang halfway house para sa OFWs na nasa loob mismo ng bakuran ng MWO na pwedeng pansamantalang tuluyan ng mga distressed OFWs habang naghihintay sila ng kanilang repatriation pagbalik ng Pilipinas. Isang mabuting halimbawa rito ay ang Seoul Foreign Residence Center na binisita rin po ng inyong lingkod kasama si Consul General Romulo Victor Israel Jr. at Vice Consul Attorney Jillian Joyce de Dumo Cornista. Napag-alaman din natin sa center na ito ay tinatayang 800 Pilipino kada buwan ang bumibisita rito para sa counseling at iba pang serbisyo. Nakipagpulong din po ang inyong Congresswoman Marisa Delmar Magsino kasama po si Ambassador Maria Teresa Dizon de Vega at Labor Attaché Celeste Valderrama kay South Korea Representative Cho Jung-hoon na isa rin pong ekonomista, kung saan tinalakay po namin ang kanyang panukalang batas sa South Korea na nagsusulong na buksan ang kanilang bansa para makapanilbihan ang ating mga OFWs bilang household service workers at caregivers. Dito ay tiniyak nating dapat ay patuloy na ipatupad ang magandang living and working conditions para sa ating mga OFWs sa South Korea at maipatupad din ang mga panuntunang isinusulong ng International Labor Organization or ILO, lalo na ang karapatan sa fair compensation at protection laban sa diskriminasyon. Makakaasa po kayo na ang inyong OFW Party List ay patuloy na aagapay at kakalinga sa ating mga mahal na OFWs, hindi lamang po dito sa Korea, kundi sa amang panig ng mundo. South Korea is indeed a great place to experience both tradition and modernity. Ito rin po ang lugar kung saan ang kultura, kalikasan at mamamayan ay lubos na pinapahalagahan. Till next time, South Korea, mabuhay po ang ating mga OFWs. OFW, ikaw ang bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Delmar Magsino would like to thank the following sponsors:
Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare. Now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea. Now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. You are still watching OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Sa ating pong patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa kapakanan ng ating mga mahal na OFWs, ay mas lalo po natin silang nakilala at nalaman ang kanilang mga istorya ng paghihirap, pagtitiis at pakikipaglaban para sa mas magandang buhay. Kami po rito sa OFW Party List ay walang ibang hangad kundi maging tulay at boses ng mga manggagawang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya naman, ngayong hapon ay susubukan po nating muling sagutin at bigyan ng agarang aksyon at solusyon ang mga katanungan at concerns mula po sa ating OFW netizens. Dito po sa Itanong Mo Kay Kong. Iba't ibang issue at concerns ang ating nahagilap sa ating comment section ng ating OFW Party List FB page.
Simulan po nating sagutin ang tanong mula kay Marisa de la Cruz Castro. Ayan, tukayo ha. Kailan po kaya ang second batch ng OFW pambansang pabahay? Alam mo Marisa, we are currently reviewing the applications from the first batch. Once that we have completed the screening ng Pag-ibig Fund at DSUD, na-verify po nila ito, i-assess po natin ang first batch requirements. We will release an announcement for the opening of the second batch. Ayan, Marisa. Pangalawa pong tanong mula kay Lizelle Sarmiento. Paano po kung may bahay na po ako pero gusto ko pa rin pong makakuha ng pabahay program? Pwede po ba ito? Salamat kong hindi po pwede. Dahil ang pagiging aplikante po, mayroon po kasi na kayong lupain o bahay na pag-aari dito sa Pilipinas, hindi na po pwede ito. Kasama po rito yung mga kasalukuyang may binabayaran ng housing loan at mga kasalukuyang benepisyaryo na may pabahay na po mula sa pamahalaan. Nakasaad po ito sa alituntunin ng pamahalaan sa lahat ng socialized housing program. So hindi na po pwede. Mula naman po kay Dang Crisologo Cespene. Hello po ma'am, pwede po ba ako maka-avail ng scholarship ng aking anak? College na po siya pero ang sahod ko po rito sa Hong Kong sa rate ngayon ay di po bababa sa 30,000. Wala na po bang ibang paraan para makapasok ang anak ko sa scholarship? Salamat po, God bless. Meron po tayong mga programang inaalok ang Commission on Higher Education tulad ng Tulong Dunong Program or TDP kung saan mabibigyan po ng assistance ang mga tertiary students na may pasok po at ito po'y pumapasok sa guidelines. Mayroon din po tayong partnership ang OFW Party List sa ICCT Colleges at Infotech Colleges sa Rizal. Sakaling kayo po ay nalalapit po sa lugar na ito or malapit po sa lugar na ito. Mula naman po kay SMD Ann Kong, makakabisita po ba kayo sa embassy dito sa Brunei? Mukhang taga-embassy ka, no? Salamat po. Nakaplano po tayong bumisita sa Brunei at makasama po ang ating mga OFWs para makipagpulong din po tayo sa mga opisyal na embahada natin upang malaman natin kung ano ba ang mga improvements na maaari nating magawa at mga pulisiya at program para sa ating OFWs sa Brunei. Ayan. Mula naman po kay Maricel Kalingasan. Hello Kong, may chapter po ba ang OFW Party List sa Balayan, Batangas para makasali po ang aking mister? Ay nako, meron po. In fact, tayo po ay nagkaroon po ng maraming mga proyekto sa Balayan, Batangas kung saan si Kong Eric Buhain po ang inyo pong kongresista. Meron po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ofwpartylist@gmail.com at kayo po ay check po na makakasama sa atin at pwede rin po sa opisina ni Congressman Eric Buhain. Ayan. There you have it. Nawa ay nakatulong po ang mga sagot natin sa mga karaniwang inquiries mula po sa ating OFW netizens. Mag-message po o mag-comment lamang sa inyong mga katanungan o concerns sa ating social media account na OFW Party List FB, OFW Party List Supporter FB, or sa ating pong OFW Tulong at Serbisyo Center @gmail.com. Hanggang sa susunod pong muli kung saan ang inyong mga katanungan ay susubukan nating bigyan ng kasagutan at agarang solusyon at aksyon. Ito po ang Itanong Mo Kay Kong. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang OFW, Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com.
Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation, Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration, Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Samantala, bukod sa serbisyo publiko ay nais din po naming ipaalam at ibahagi sa inyo ang isang kaganapan na naman po sa budget deliberation para sa taong 2024 na ating pong dinaluhan, siniyasat at hinimay. Sa budget hearing po ng Department of Justice ay sinamantala po ng inyong lingkod ang opportunity na himayin at questionin ang controversial na revised departure screening guidelines na inilabas ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT. Sa isyong ito ng mas pinahigpit na travel guidelines para sa internationally bound Filipinos, posible nga ba ang paglaganap ng korupsyon sa mga immigration officers? Ang mga kasagutan at detalye, alamin po natin. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Marisa Del Mar Magsino of Party List OFW for her interpellation. Thank you. From the minority, Congresswoman Marisa Magsino Del Mar. Please proceed, ma'am. Thank you so much. Maganda umaga po, Mr. Speaker. To our dear sponsor, to our Department of Justice Secretary Rimulya, and to the DOJ family, magandang umaga po. Mr. Sponsor, may you yield to some questions po? Yes, Mr. Speaker. Thank you so much. On September 2, 2023, the DOJ and the Interagency Council Against Trafficking or IACAT
suspended the implementation of the revised IACAT guidelines on departure formalities for international bound Filipino passengers and resolved to revisit the guidelines and to quote, further strengthen its information and education campaign to convey to the public the essential purpose and grave concerns that the guidelines may seek to address, unquote. The decision on the suspension was made because of the public's concern over the regulations being violative of the right of Filipinos to travel under Article 3, Section 6 of the 1987 Constitution. In fact, even the Senate President is contemplating on filing an action before the Supreme Court questioning the guidelines on constitutional grounds if necessary. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, may I know what is now the status of the review of the controversial revised guidelines? Mr. Speaker, in September 2, 2023, the 2023 revised Interagency Council Against Trafficking was suspended. Yes. Now, the governing guideline now is Memorandum Circular 36, approved on June 15, 2015 po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, why is the review focused only on the information and education aspects of the revised guidelines and not on the imperative of striking a balance between the individual's constitutional right to travel and ensuring national security? Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, the purpose of such is that the Bureau of Immigration is examining whether or not to reduce the discretion of the officers given the power on the said guidelines. Like for example, there is an immigration officer who will decide on the primary inspection whether or not the traveler, the tourist passenger, the OFW, the balik manggagawa will be subjected to the secondary inspection. So the purpose of that is to reduce the discretion of the immigration officer with regard to the said guidelines. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, we are fully aware we do not want to reduce the authority of our personnel, but to cite only, the Bureau of Immigration reported last year alone in 2022, a total of 32,404 Filipino passengers were uploaded, of which only 472 were found to be victims of human trafficking or illegal recruitment. This observation has led some sectors to question the efficacy of the guidelines and has highlighted the need to reimburse the travel expenses of those offloaded due to mere suspicion but were later found clean and eligible to depart. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, may I know po who will shoulder these reimbursements for incurred travel expenses and other damages as a result of these unwarranted and unnecessary, if not malicious, offloadings? These unfortunate incidents po have been damaging to our OFWs who are to leave the country for the first time and has yet to earn, and still their expenses continue to mount as a result. Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, the current guideline, which is governing now after the suspension of the 2023 revised IACAT guidelines, ito pong Memorandum Circular number 36. Hindi naman pwede, when a tourist, when a traveling passenger pupunta po sa abroad, may klasifikasyon yan. Isa, kung tourist passenger ka. Pangalawa, kung overseas worker ka. Pangatlo, kung passenger with immigrant or permanent resident visa ka. Yun po ang mga klasifikasyon ng isang Pilipino na pwedeng mag-travel sa abroad. Like for example, pag tourist passenger ka, ano ang kailangang ipresenta mo doon po sa Bureau of Immigration?
First, kailangan mo magpresenta ng valid passport. Pangalawa, kung kailangan ng visa na magpresenta, you have to present the visa. Pangatlo po, yung round-trip ticket or return ticket mo. Pero si Bureau Immigration Officer po ay may discretion po kung nakikita niya na yung purpose ng travel na isang Pilipino ay doubtful and kung may fraudulent, falsified, tampered travel documents or magiging potential traffic person siya. Sa tatlong iyan, kung andyan yan, doubtful purpose of the travel, falsified, fraudulent travel documents, or magiging potential traffic person ka, iho-hold ka ng Bureau of Immigration po. And then you will be subjected for further investigation. Based po sa Memorandum Circular, ay hindi ka naman naaabot ng 10 minuto kung kailangan kang tatanungin sa mga papeles na dala-dala mo. Ibig sabihin yan, sa 2022 po, totoo na may 32,000 na naging deferred yung biyahe ng isang Pilipino. Pero po, out of 32,000, ang na-endorse po sa IACAT para subject for further investigation po ay 392 po. Ibig sabihin po, hindi ang lahat ay nagiging na-delay kasi ito po ang guideline ng 36, Memorandum Circular 36. Si Bureau of Immigration Officer po ay meron po siyang 10 minuto to further the investigation on the potential traffic person, on the person traveling with fraudulent documents and those doubtful travel. Kung hindi ka naman mahuhulog doon sa tatlo, ay lalabas din siya at makapag-travel po sa ibang bansa po. So yun po ang guidelines natin, Mr. Speaker, at yun po ang numero ng mga Pilipinos na nagiging subject or endorsed to IACAT ATTF for further investigations, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tama po yan, Mr. Sponsor. Out of the 32,392 po yung na-endorse, but sinasabi nga po natin, 472 lamang po ang napatunayan na meron pong suspicious of illegal recruitment or human trafficking. Ngayon po, ang tanong ko po ba, meron po kasi tayong proposal ngayon, particularly po ang ating mga senators, na yung expenses po at damages charge po, dapat mong i-charge sa immigration fees collected by the Bureau under the special provision in the GAA as Part Memorandum Order 024, Section 1.8, mention po for the salary augmentation of the Bureau personnel which has a balance of 232.84 million as of December 31, 2022. Ang reason behind the proposal po is to remind our immigration officers to exercise their authority with due diligence and care and not arbitrarily, for it will also hurt ultimately hindi lamang po ang mabigat nating mga OFWs, kundi ganun din po ang mga travelers as a whole sa ating pong lahat. Ang proposal po na ito could be achieved by amending the subject special provision po sa GAA. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, any response po sa DOJ or sa BI on this proposal sa ating Mr. Sponsor? Mr. Speaker, tama naman po. Ang issue naman talaga dyan, yung sabing due diligence ng immigration officer. Pagka hindi naman diligent yung immigration officer at magiging arbitrary siya doon sa desisyon niya, talagang may problema po. So kinakailangan talagang may further study and modification with regard to this Interagency Council Against Trafficking guidelines po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, thank you for that, Mr. Sponsor. Pero papayag po ba ang Bureau of Immigration na i-charge po sa immigration fees na collected? Ito pong sinasabi po nating mga damages. Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, sa batas po natin, kung isa namang immigration officer ay nagkasala, syempre, yung pagkakasala niya ay una, pwede siyang ma-penalize kung there is administrative or criminal case be filed against him or her. Kung doon naman
sa pagkakasala niya, syempre kasali naman yung civil indemnity or damage na masasuffer po ng isang traveler na Pilipino po. Pero with regard to Bureau of Immigration to absorb the liability, I don't think so it's fair, Mr. Chair. Okay, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, thank you for that. Pero I would like to have the commitment of the BI, the immigration officers, to exercise the authority in the implementation of the anti-trafficking guidelines. Uulitin ko po uli with due diligence and care. Kasi po, this will completely avoid unwarranted offloading, particularly po ang travelers po as a whole, tayong lahat ang OFWs. Kasi po, napaka-importante po nito kasi everybody has the right to travel. Pag tayo po ay masyado pong sinasakal at nasasaktan, baka wala na pong mag-travel. Mr. Speaker, to continue po, on the assignment po at deployment po ng NBI personnel to select consular posts abroad under Republic Act number 10867 or the NBI Reorganization and Modernization Law. Section 14 po of Republic Act number 10867 or the NBI Reorganization and Modernization Act provides that within 60 days from the effectivity of this act, the DFA and the NBI shall promulgate the implementing rules and regulations on the assignment and deployment of the NBI personnel to select consular posts abroad who, subject to the pertinent provisions of Republic Act number 7157 or the Philippine Foreign Service Act of 1991, shall perform designated duties except diplomatic and consular functions. I have already asked both the DFA and the NBI in the budget deliberations po sa ating committee level on the status and timeline of the promulgation of the IRR on this provision po ng RA 10867. Considering that the said law became effective July 2016 pa po, meaning it's long delayed, overdue, and there is a need to fast-track it. A few days ago po, ang DFA has informed us that it has advised that NBI for the establishment of offices of NBI attaches would require the express and written acceptance of the host governments through a bilateral agreement such as a memorandum of understanding between the NBI at ang counterpart agency po. Further, DFA recommended that NBI identifies 1 or 2 foreign service posts for prioritization. The DFA is now awaiting NBI's proposed revision sa draft po ng IRR with respect to these recommendations. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, do we have an update on this? At pwede ho bang bigyan niyo po kami ng definite timeline of implementation? Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Sa Singapore na tayo. May meeting sa Tuesday. Mr. Speaker, tungkol po doon sa hinihingi ng good interpolator sa due diligence at saka non-arbitrariness ng immigration officer, yes, gagawin po ng Bureau of Immigration yan. Kasi si Bureau of Immigration naman has the disciplinary power over the subordinates. Kung meron diyang hindi diligent at saka masyadong istrikto with regards to the requirements, ay pupunain po yan ng Bureau of Immigration Head. Yun po ang tungkol dyan sa Memorandum Circular number 36. With regard naman doon sa Republic Act 10687, DFA and the NBI, kakalabas lang po ng current stopping pattern ng NBI. So, on Tuesday, may meeting sila, probably lalabas din yung stopping pattern nila, and then we will submit this to the committee as well. We will give you a copy of the stopping pattern para ma-implement fully yung requirement ng Republic Act 10687 po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Sa budget naman po ng Board of Claims, justice is not just about imposing penalties to offenders, but also to ensure that no innocent person is unjustly punished.
In upholding this principle, Republic Act Number 7309 was enacted, creating the Board of Claims under the Department of Justice with the principal function to receive, to evaluate, process, investigate, and grant applications for claims of victims of unjust imprisonment or detention and of violent crimes. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, with respect po to victims of violent crimes as covered for claims under RA 7309, may I be clarified if this includes our OFWs who have been victimized violently by their employees or of the host countries while working abroad. The law is not clear po on the matter and it does not have an IRR. Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, with regard po sa Republic Act 7309, ito po yung Board of Claims created to resolve applications for claims for compensation by victims of unjust imprisonment, detention, and victims of violent crimes. Based on the definition of this Republic Act 7309, hindi po kasali yung OFW, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, sana naman po magkaroon din po ng madagdagan po yung pagkikare natin sa ating mga OFWs at sana naman po magkaroon po ito ng espasyo sa ating pong IRR. Be that as it may, the current budget po of the board this 2023 is 9.93 million. Unfortunately, its proposed budget for 2024 has been sliced down to 4.9 million. For the first semester po of 2023, how many claims have been filed with the board? Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, I will confer this matter to the DOJ, and when we get the exact data on how many had filed claims before the Board of Claims, we will give this to the good interpolator. Just give us, or after the 1 hour, 2 hours, we will give you the result of your question, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, may I also ask how many have been granted and how much was the paid claims? Pwede rin po na pakisubmit po ito. And how many are pending and how much is the amount involved? I am very particular po kasi para malaman po natin kung nabibigyan din po ng tamang hustisya yung mga unwarranted na mga detention na i-imprison na wala naman pong kasalanan kasi kawawa naman po sila. And to continue, Mr. Speaker, do we expect a similar trend in 2024? If so, will the proposed budget of the board for 2024 suffice? Mr. Speaker, Mr. Sponsor, kasi nakita po natin yung 2023, 9.93 million. Tapos po, noong 2024, naging 4.9 million. So, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, ito po ba ay magiging sapat para po makapagbayad tayo ng mga claims po natin sa mga unjustly na nakukulong po nating mga kababayan? Mr. Speaker, as of this moment, we don't have the exact figure with regard to the issues raised by the good interpolator. But we will assure the good interpolator, Mr. Speaker, that we will produce the data as well as the exact figures on that matter, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, thank you po. So we will be expecting po yung pagsasabit mo sa OFW party list ng ating po mga details, yung ating po mga numero. And Mr. Speaker, Mr. Sponsor, the huge decrease po, actually almost 50% in the budget of the Board of Claims for 2024 can only result to less claims that could be granted by the board to qualified applicants, which ultimately means less service to the cause of justice. I therefore appeal to the Committee on Appropriations, and kasama naman po tayo dyan, and to this august body to restore at least the 2023 budget of the board also for 2024. Suporta po tayo dyan sa Board of Claims.
Maraming pong salamat, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, and we hope na matapos na po ang ating pong problema dito po sa BI on offloading po. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you so much, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Maraming salamat, Congresswoman Magsino. Yan po, narinig nyo naman po yung ating budget deliberation regarding Department of Justice IACAT sa napakahigpit po overacting, overkill na travel guidelines para sa ating mga travelers at mga mahal na OFWs. Dahil po sa ating pagko-question at pag-i-insist na baguhin to dahil sobra naman po nahihingi ka pa ng Philippine Statistics data, yung consular offices kung saan yung bansang yun meron tayong magi-sponsor sa traveler at kung ano-ano pang mga guidelines. Nako, maraming salamat Secretary Remulla at ngayon po ay sinuspend nyo po itong napakahigpit na guidelines na ito. Sana po ay magtuloy-tuloy ito. Tayo naman po ay alam natin na kayo'y very strict dahil din po sa napakaraming human trafficking incidents. Pero yung ganito naman pong klase, sobra naman po. Thank you so much po sa cooperation, Secretary Remulla. Ngayon naman po, more updates are coming your way. Huwag po kayong aalis dahil nagbabalik po ang OFW, Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay.
Babalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Kayo po'y nanonood pa rin ng OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ang ating pong pamilya sa OFW Party List ay patuloy po sa paglaki. Patunay po ang 2,000 bagong OFW Party List members and leaders na naging kabahagi ng orientation at oath-taking ceremony na ginawa po natin sa Himamaylan City, Negros Occidental. Hindi lamang po yan 1.5 million pesos worth of tupad payout din po ang naibahagi natin sa 286 Himamaylanos sa tulong po ng opisina ni Senator Lito Lapid at ng Department of Labor and Employment. Ang mga kaganapan ibinahagi po sa atin ni OFW Party List Secretary General Princess Adriano para sa OFW Tulong at Serbisyo Center in Action. New OFW Party List members and leaders. Yan po ang bilang ng ating dinatnan sa Himamaylan City, Negros Occidental nang tayo po ay bumisita sa kanilang lugar para sa orientation and oath-taking ceremony. Hindi lang yan, 286 beneficiaries din ang natulungan ng inyong OFW Party List at ng opisina ni Senator Lito Lapid sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program. Hatid sa atin ng Department of Labor and Employment. Silipin natin ang mga detalye ng 2 good news na ito. Halos 300 beneficiaries ang natulungan natin sa Himamaylan City, Negros Occidental sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangunguna ng inyong OFW Party List at ng opisina ni Senator Lito Lapid, kasama si Himamaylan Negros Occidental Mayor Raymond I. Tongson, nagbigay po ng pagkakataon ang ating mga dati at kasalukuyang OFWs at kanilang pamilya na makipaghanap buhay sa ilalim ng TUPAD program kung saan 1.5 million peso worth of DOLE TUPAD payout ang naipamahagi sa Himamaylanons. Isa po itong malaking tulong para sa ilan nating OFWs and families sa Himamaylan City na kasalukuyang unemployed o walang trabaho na mabigyan ng pagkakakitaan bilang street sweepers sa kanilang lugar ng 10 araw. Lubos pong nagpapasalamat ang OFW Party List at si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa Department of Labor and Employment Region 6, local government officials ng Himamaylan City, lalong-lalo na po kay Mayor Tongson at ang Chief of Staff ni Representative Emilio Yulo na kinatawan ng ika-5 distrito ng Negros Occidental na si Mr. Miguel Yulo para sa kanilang tulong at suporta sa programang ito. Makakaasa po kayo na isa lamang po ito sa mga proyektong isinasagawa ni Representative Marisa Del Mar Magsino upang mas makatulong sa ating OFWs na magkaroon ng kabuhayan na bunga ng maayos niyang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa DOLE. Tinitiyak po namin dito sa OFW Party List na mas marami at mas malawak na tulong at serbisyo pa po ang aming ibababa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas maging sa buong mundo. Samantala, naging makasaysayan din ang ating pagbisita sa lungsod ng Himamaylan dahil sa matagumpay na orientation and oath-taking ng 2,000 karagdagang miyembro ng ating OFW Party List Himamaylan Negros Occidental Chapter. Sa patuloy na paglago ng ating samahan, malugod po nating wini-welcome ang ating mga bagong OFW Party List leaders and members sa nasabing lugar, kung saan magkakaroon din po tayo ng makabuluhang pagpupulong kasama sila. Sa ating consultation meeting, nalaman po natin ang iba't ibang problemang kinakaharap ng ating OFWs sa Himamaylan, tulad ng undocumented OFWs at Filipino migrant workers na may mga employer na hindi sumusunod sa kontrata. Dahil
dito nakipag-ugnayan agad ang inyong OFW Party List sa opisina ni Mayor Tongson upang mailunsad ang OFW Help Desk sa Himamaylan City Hall upang mas matulungan at mapakinggan ang ating OFW sa kanilang lugar. Ang paglalagay ng OFW Help Desk sa kanilang LGU ay isa sa ilalim sa Public Employment Service Office or PESO. Ang sino mang lalapit dito upang humingi ng tulong ay i-endorse ng kanilang local na pamahalaan sa OFW Party List para sa agarang aksyon at solusyon. Kaya naman po muli, nagpapasalamat kami at si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino kay Mayor Raymond I. Tongson sa kanyang suporta at pangakong patuloy na kakalingain ang ating OFW sa kanilang lugar. Ang matibay na pakikipag-ugnayan po ng OFW Party List sa lokal na pamahalaan ng Himamaylan City, Negros Occidental ay sinisiguro po naming magtutuloy-tuloy para sa mas ikabubuti at ikauunlad ng ating OFWs. Dahil para sa amin, lalong-lalo na kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, OFW, ikaw ang bida. Again, we welcome our new 2,000 new OFW Party List members and leaders dyan sa Himamaylan City, Negros Occidental. Malaki po ang magiging bahagi ninyo para sa pagsusulong ng mas mabuting kapakanan ng bawat OFW hindi lamang sa Negros Occidental, kundi sa buong Pilipinas at mundo. Para naman po sa mga nagnanais na humingi ng tulong o may katanungan tungkol sa OFW o sa ating mga programa, bukas po ang aming tanggapan dito sa OFW Tulong at Serbisyo Center sa 4th floor ng Ayala Malls, Manila Bay. Mula Lunes hanggang Sabado, simula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Maaari din po kayong tumawag sa aming hotline na 02700-53402 o 0929-267-0748 o mag-message sa aming social media account na OFW Party List. Pwede rin po kayong mag-email sa ofwtulong@serbisyocenter@gmail.com. See you next Saturday dito lang sa OFW Tulong at Serbisyo Center in Action. Sa bawat laban sa buhay ng ating mga mahal na OFWs, asahan niyo po na nasa likod ninyo ang ating OFW Party List para umalalay at tumulong. Ang One Filipinos Worldwide or OFW Party List, kasama po ang inyong lingkod, ay mananatiling boses ninyo sa Kongreso upang patuloy na maitaguyod ang inyong kapakanan. Asahan po ninyo na ang OFW Party List ay kasangga ninyo sa pagsulong sa bawat karapatan ng ating OFWs at kaisa ninyo sa pagpapaabot ng benepisyong laan para sa inyo. Bago po tayo magtapos, nais ko pong muling batiin ang ating mahal na pastor, Apollo C. Kibuloy, sa patuloy na pagbibigay sa atin ng opportunity na maging katuwang niya sa kanyang ministry para sa mas matatag na nation building. Maraming salamat po, Pastor. Para po sa mas maraming serbisyo at updates, maaari niyo pong i-follow ang ating social media account at OFW_Partylist sa Twitter, Instagram at TikTok. I-like at i-follow ninyo rin po ang ating Facebook at OFW Partylist. Stay safe everyone at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, 5 to 6 p.m. dito po sa programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, Bida sa mga kwento at trabaho, ang programang ikaw palagi ang una dahil ikaw palagi ang bida. Ako po ang inyong OFW Party List Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, na nagsasabing, OFW, ikaw ang bida. Muling sabahan ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa susunod na Sabado tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito lamang sa SMNI.
OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Chanted Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rarest stones. Diamonds graded by GIA. This is Chanted Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. There is no country like the Philippines. This is the most beautiful country in the world. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. 365 days, 52 weeks, 8,760 hours, 24/7 uninterrupted service, all in the service of God and country. Indeed made a significant difference for the Philippines and the lives of every Filipino. But we will not stop here. This is just the beginning. We already have that image right now of SMNI, that SMNI is only standing for the truth. That SMNI and its credibility is inviolable. That SMNI and its integrity is not for sale. That is the image that SMNI right now, because credibility to us is more than ₱1 billion, as long as our credibility stands, that we are telling only the truth. That's why the tagline of SMNI is truth that matters. For nation building, for upholding truth over narrative, for our beloved country, this is SMNI. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.